Sa grasya mo ako'y kaykasan. Ang gugma mo kakibulungan. Sa una kapag talakay, kung tanan mong gugma kanunay kung sa grasya mo ako'y kaykasan. Ang gugma mo kakibulungan. Di mapakayas ang imong gugma. Walay punong ang imong gugma. Di mapungan way katapusan. Kay bulungan ang imong gugma. Walaan may gulong ng Diyos sa mga galing. Diyos ka ni Abraham, Isaac, ni Jacob, Diyos ka ng buhay, kumanan ng Diyos ko. Sa mga sa Ginoo ang ibalik kay kanimo ang tanang, tumuog himaya ang pagpasalamat, tungkol kay ikaw lang ang ngayon tapos sa tanang pagdaig ug simba sa mga tapos sa Panginoon. Salamat gina ning taon ko sa iyong pagpatuhon ang imong mga anakan gawas no. Taniwala sa mga struggle, gigotro sa kinabuhi, ibog simana na victorious because of your sustaining grace. Kahamon na sinitanan today. Lord, sa tanan nga mga magwawali, Lord, salamat nga mong mensahe klaro tataw sa imong katawan, bukas, muna-una kasing-kasing, mga dinawaton, Ginoo sa imong pagpahindog sa nakadiyang mga pulpito, nakadiyang mga kasimbahanan, mga missionaries, God, mga pastors, mga bishop na magdala sa mensahe, God. We believe, God, nga ang among panahon, dili nga nakasimple, God, tungod kay ang ubang nasod na anay daghang gubat, kamatay, Ginoo. Salamat nga niining panahon na gawas ng kami nga makagayad pagkapangalakad diyan kanimo. Lord, ang gusto kong ibilas pag-apo, okay, inawin yung Garasol o ni GC dito sa Mawes, naulad sa among makaigsunan, nga din yung isugdan sa pagministeryo. Salamat, nga ikaw ang Diyos na magapamot ng ito kanino. Inon, nga ikaw magapamot nining lugar natin. Lord, ang binigler, yung kadaugan, 2,000 years ago, nining panahon agad. Ang blind, might, cancel all the works and destruction of the enemy in Jesus' name. Lord, salamat. Sa pa sa mga boss malagad, magdala sa mga mensahe. Tugod, ng imong mensahe may magpadayag o mahimok na magdeklara sa amang kaliwala. Dalaygon ka ba, Father? Dalaygon ka, Holy Spirit. In the precious name of Jesus. Amen. Makapaglikod ka nila sa presensya sa iyo. Sa mga usama, yung gabi sa itong tanan. Mayong gabi buntag di ay. So, mayong buntag sa tanan. There was a story, magsugod ng istorya. Ako na yung nakita na dungog, na ako na yung i-release sa inyo. There was a story na i-inay ko sa missionary na nag-mission sa lugar sa Africa.
Pero ang iyang kagikan, gikan sa Amaya. One time, sa iyang pag-ibanghelyo, pagsuroy-suroy sa mga lugar, ningabot panahon ng gibaha. Naibaha. Unya, mauto ko sa komisyonary, nagpadakling, nagpasilong-silong, kay ning ulan na. Nakita niya ang usa ka bata. Pagkakita niya sa usa ka bata, gusto mo tabok sa pikas kampi sa maong nasuba. Pero ang nahitabo diyang kapita is tungod kay dili pa man siya jud able, capable sama sa mga gitawag ng mga amtong dagko nga tao, na-stuck siya sa kuan. Na-stuck siya sa tunga. Nakabalog diya siya sa tunga kunya nakita sa komisyonary nga uy, nagkinahanglan og tabang. Kung mutabok ang bata palaw sa iyang destinasyon, posible nga maanod siya sa baha. Kung mubalik po siya sa iyang gagian, posible nga maanod po siya. Nakita sa komisyonary nga, uy, nakita niya nga naa siya pwede nga matabang. Katang mo story short, nagkuha og kahoy ang komisyonary. Nga iya gitunon sa bata. Kay samtang nagaagos ang agbaha, din magkadugay, maabot yun. So, ang nahitabo, gikawha, gidunol sa missionary ang kahoy. Nga igo na po makaabot sa bata. Pagkata ng story short, gihawiran sa bata. Paghawid sa bata, gibira sa mga missionary, nakabot siya sa daplay. Unya, kailan-lain man lagi silang pinulungan. Dili sila makasinabot. Sa dihang di sila makasinabot, diing nagisinyasan sa mao nga missionary ang bata. Iyang di nga kanang inamang lagi kay di man sila makasinabot kaya problema sa lingwahe. Tupat lalo solution. Iyang giingnan ang bata nga ulit na sa inyo. Balik as kagikan. Kay simple naman ka, ayaw naglahos nitong napita. Iyang mo akong bata. Ninglakaw ang mga missionary. Paglakaw ang mga 10 metros, paglingi niya ang bata ng sunod. Giingnan niya ang bata, ano ba magkamuuli? Uli dito sa inyong balay. Uli na kay basig pangitaon ka sa imong ginikanan. Ningyang mo ang bata. Di ba, kang bata o buwan? Sabay-sabay ang mustama, murag nagkama. Mato ning lakaw na po ang mga missionary. Paglakaw sa missionary, ang bata, paglingi niya, naana po siyang likod. Nagsunod-sunod. Murag, ikaw ka, ganahan ka kag sunod-sunuron, ginang ayaw sunod. Ay mga ginikanan, mamunan lang, sunod-sunod. Ay na, ipatibaton. Hantod nga, murag, iba, naglagot siya. Saan yung bataan na di magkasabot, uli na kayo basikman. Damay na sa imong. Otong, uli lagi, uli na. Yung yang mo akong bata. Kung may makinig na lagi sila magkasinabot, kay lahi-lahi mong pinulungan, karang sabotable na lang nga. Anong uli? Iyo mo bata. Hantod, hinglakaw ang missionary. Paglingi na po niya sa likod. Naalaman mo din mataas sa mukha, eh. Di ba? Magkasamok lang ka ng sunod-sunuron, di ka ganang sunod. Manang nangita sa inyo. Wow, may lang solusyon. Ining bataan, kasabot ba? Kaya di man dyan mabiyak naman. Ato, naitabo, nakaabot sila sa village. Una niyang gidoon, kanang ang chieftain sa mga tribo. Ay, salamat ma'am. Bulan cross mga babaeng. Gidoon sa usa ka missionary ang kanang gitawag nila chieftain sa tribo. Kung
Niyang gisultian ang chieftain. Kanang pwede ko magpatabang aning akong problema kay kining bata ba nagsigig sunod-sunod. Basig pangitaan ko ginikanan mo sa basig ba mahulog tag kidnappers ari kay magsunod-sunod man. Unya magpatabang ko nga aron makauli ning bata sa ila. Ingon po ang chieftain nila na walay problema. Ako nang buhaton. Pero ay isa-isa. Unsa man ay nahitabo nganong kining bata nagsunod-sunod na sa imo. Unsa man imong gibuhat? Ingon na missionary nga wala mo ko'y gibuhat na. So di kung unsa man di tinukuray nga nahitabo, mo tag ingon ang missionary. Kung anong God ari chutin. Nakakita ko sa mga bata nga ningtabok sa kanang suba. Una kay nagbaha-baha man, dili man si ibol kapabol nga mo mutabok tungod sa kusog sa baha. Na-stuck siya sa tunga, din ang akong gibuhat, ni. Nagkuha kong kahoy, akong giabot sa iya, una ako sa gipagunit, ako siyang gibira hangtod na nahaw siya sa tubig sa suba. Unya, mao to'y nahitabo nga ganina pa dyan ni siya, nagsigig sunod-sunod na ko. Nakatawa ang chieftain. Nakuta na ko siya, ganun nakatawa mga ka-chieftain. Ano may problema? Mao ni. Naatay mga kultura o mga sistema sa nakadiyang ng mga tribo. Sa among tribo mo ni. When someone do it something to save his life, ingat siya, ang gibuhat sa mga bata, kay imo man siyang giluwas, imo man siyang gikuha gikan sa pwedeng makamatay sa iya. Ang kultura namo, o kultura niining among tribo, once nga imo siyang tabangan, mahimo siyang maluwas gikan sa kamatayon. Kabalo ba ka? Nga, di-consider niya iyang kinabuhi na dili na siya magkagiya. I-consider na niya niining bataan nga ang tag-iya sa iyang kinabuhi, dili na siya, o dili ikaw. Manang ayaw katingala ang magsunod-sunod siya sa imo tungod kay i-consider na niya iyang kinabuhi na dili na siya may tag-iya sa iyang kinabuhi. Ang tag-iya na sa iyang kinabuhi tungod kay imo siyang gitabangan, imo siyang giluwas. Siya. Iyang di-consider ang iyang kaugalingon nga ang iyang inabuhi karon nga naa niya is ikaw may kabiya. Mo nang dili jud ka malaking dili ka maglago tungod kay sunod na siya sa kultura namo nga kung ibuhisan nimo sa iyang kinabuhi, ang iyang kinabuhi iyang ihatag sa iyo. Nakuha na to? Inga na, gibuhat sa Ginoong Hesus sa ato, nga gibuhis niya ang iyang kinabuhi para sa ato. Aron, kung sa'yo may tao. Aron na himutang safety. Unya, nindot mo tayo nga nga kultura, no? Kung buhisan tas kinabuhi, ato kung i-dedicate atong kinabuhi, nga, ingno na itong atong mununod kasing-kasing atong kinabuhi, nga, ang tag-iya nining akong kinabuhi, nga akong nabutunan karon dili na. Kanang prinsipyo bitaw nga gihimo ni kuan ni Apostol Paul katong gisulti niya ni sa mga taga Pilipos, Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang nabuhi na nako dili nako, kundi si Kristo na nasa. Igsoon, usa lang kapag pahinumdom lang kanimo, intak na sa pagmuntagon ato isgutan. Knowing God in the midst of storm. Unos bagyo sa kinabuhi. Knowing God, mahibaluan na to, masabta na to, mailhan na to ang Ginoo diha usab sa taliwala sa mga
kalisdanan sa kinabuhi. Masabtan nimo ang usa sa daghang nga kinayan sa Dios sa panahon mo agi ka og daghang mga ang gigamit sa Bisaya unos. Unya, ang nahitabo nining dapita kung imong basahon, ang atong teksto makita sa Matthew chapter 14 verse 22 to 35. Matthew chapter 14 verse 22 to 35. Nga atong hisgutan karon, ang nahitabo nga ang Dios pinakikang Kristo nagpadayag sa iyang milagro sa kinabuhi. Milagro nga may una to nga dili kasagarang mahitabo sa kinabuhi, pero sa atong presente nga pangitabo sitwasyon sa kinabuhi na sinatian o masinatian ato nga naay Dios nga milagroso. Okay. Atong makita niyang kapita sa chapter 14 verse 22 atong masahon. Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. Meaning panahon na mauni human nga nahitabo nga nagpakaon si Jesus sa crowd. Gipakaon niya ang gitawag ng mga tao nga diin gipakaon niya ang 5,000. Ang 5,000 gipakaon niya sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Mauni human nga gipakaon niya ingon man ang mga disciple ni panahon na Lord kanang hapon na biya hapit ang ngit-ngit papaulion na lang ni nato. Ingon si Jesus, no. Dili sila papaulion ninyo. Amo may mo pakaon nila. Ngani kung imong nay mga argumento ani, ingon mga disciple, Lord, usa ni pagpakaon nga kung gini mga tawanan pakano namo, mura man pud ning sahod mo sa katuig. Usa ka tuig na mga salary ipakaon ni mga tawana. Usa lang kakananan. Pero ingon ang Ginoo nga palingkura sila. Kamo may mo pagkaon. Ano ipangayon ni Jesus ang pan o katong isda nagi pasalamatan niya siya mangito mamahan dinetabo nag-multiply. Okay, human ini gipakaon nila, ang gipakaon sa mga disciple, nakagather sila na naman human sa ilang pagministeryo sa feeding ministry gipasakay sila ni Jesus sa baruto. Una, kung imong tanan ng background na ni mga tawana, unsa ni nga mga tao, most of his disciple, most of his apostle, mga fishermen, mga mangingisda. Meaning to say, expert sila sa dagan sa panahon. Kabalo sila, mutan sa unsay angay ang buhaton panahon nga naay mga gitawag na mga unos o mga balod, mga yung pa amihan ay mga pamaagi. Okay. So nini pa na ipasakay sila ni Jesus. While si Jesus nangsaka sa bukid og nag-ampo. Naay hatag nga implication ng Ginoo diyang napita ay sa chapter 8 ni ining Mateo, sa dihang si Jesus ning sakay sa baruto, kauban sa mga disciple, nitapog gyapon sila pagtabok sa lake. Nakasugat sila unos. Bagyo, unos lang. Hangin, balon, ulan. Nagpuso sila. Nanitabok si Jesus dito sa ilawom na tulog. Ipuko nila, kanang hapit na malunod, mga batay na tani. Matong gibadlong ni Jesus. Hudong! Ano? Kung naman ito natinganak, Yesus, grabe ning tawanan. Giumanong ba lang ni Jesus, ha? Gitawag na niya ang mga disciple, pero nangutarag kinsa makadyo ning tawanan kay bisan ang hangin ug balon. Musunod. O, nagubad-ubad na sila, pero nangutan na pagyapon. Mana, pangtana ka ng tapadugan ng kagrisono, pero sa nangutan na pa ka nga, kitabang na ba ka kusino?
Anong gagamot mo yung problema? Normal ang problema. Oh. Kinsa may nakatry o ka ng paglaba? Ha? Sayon ba maglaba? Dili? Dili. Okay. Ganun di man sayon maglaba? Ha? Anong kapoy man? Maglaba ko lang, kapoy di ay. Oh. Anong sakit na sa likod? Sige, doko. Kung saan may gibad? May doko. Oh, magkuso-kuso. Kuso-kusohon. Ang labit. Naglain mo kayo kanang humulan ng paghuman, tamak-tamak ka naman awas-awasan dili po siguro. Kuso-kuso po na siya. Ang sabay tumong sa pagkuso-kuso. Hoy, kung sa'y tumong anong kuso-kusohon? Ha? Kalibog na inyong tubag. Kung saan nandun, o sa'yo rason ganun kinang kuso-kuso? Para matanggal ang buling. Oh. Kailangan po kayo nilaban na matanggal ang buling. Inigsot po mura, huwag ila po. Oh. Mali atong lantaw din napita tungkol kay nasa implication nga nung kinanakus-kusuon. O sino mo? Para malimpyo. Para masukog ng pulong. Pali. Okay, sa kinabay Kristohanon, kinahanglan ba dyan na kusukusohon? Ha? Kinsa may nakasinatid kusukuso deron? Kinsa may nagreklamo? Magreklamo. Wala ta kahibawas tunong anong di kusukuso ta? Ha? Gitugod sa Ginoong naay mga pagkusukuso, dili tungod kay. Ang ban mo nun aman ha? Tungod kay nakasala maguna siya. Muras juba kita sa mga mga amigo. Nakasala siguro ka Job, manang naingada ka. Uy, dili tanang nagianan to sa Ginoo may tungod kay na nagibot nga dili mao. Naay gitugod sa Ginoo nga kusukusuon ta tungod kay naay gustong ipakita sa Ginoo sa ibo. Ato tas kanang dicho tas katong resulta sa ilang pagkusukuso. Di isa na to hisutan ang una, ikaduha ka punto. Hisutan na to resulta sa unsay rason nganong human sa kusukuso sa Ginoo unsay nitabo. Verse 30 saan eh? Verse 33. Tama? Verse 33. Verse 32 and 33. When they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat, unsay nitabo? Unsay nitabo? Hoy, son. Kung naa kay problema ron, after ana, dapat kahibalo ka na malampasan na nimo tungod kay ang tumong sa Ginoo gitugot na kay para mo. Ison. Asa naman kaya? Human sa mga pagkusukuso dahil sa kinabuhi, gusto sa Ginoo nga. O sige sa verse 33. In the boat, worship Him and saying, truly you are the Son of God. Manang igsoon ayaw katigala sa mga pagkusukuso tungod kay naay tumong og tuyo ang Ginoo nga human sa pagkusukuso makahibalo o makarecognize ka malawom ang imong madipin ang imong understanding, imong relationship sa Ginoo tungod kay naay mga pagkusukuso. Ano atong isgutan karon? Okay. Number 1. Knowing God in the midst of storms, masayra nimo that God knows your present situation or status. Remember that God knows your present status or situation. Walang malilong
sa Ginoo ang imong sitwasyon. Pwede pa imong tagu-taguan imong bana, imong asawa, imong leader. Pwede pa nimo maatik-atik pero imnon ta kay Igsoon. Dili nimo maatik ang Ginoo tungod kay nakahibalo siya. Bisa pa kung sa mong kasuod, may mga panahon nga di na siya masultis imo. Pero kahibalo ang Ginoo unsa ang imong sitwasyon. Ikaduha nga ito isgutan karon, God knows your needs. God knows your needs. Kabalo ang Diyos sa imong gikinahanglan. Okay. Ato ning lantaw na, in the midst of storms sa kinabuhi, taliwala sa mga gitawag unos sa kinabuhi, lain-lain lang ni siyang form, lain-lain ni siya og sitwasyon, pero still, ang tawag ni storms in life. Lain-lain lang figura, lain-lain lang kulor, lain-lain lang sitwasyon, pero the same storms in life. Maybe, ang storms nga atong nasugatan sa kinabuhi is kining gitawag physical. Makonsider nga ang storms sa kinabuhi, struggle sa kinabuhi nga atong nasugatan. Kinsa may wa katra diri kalintura. Kung kalinturahon ka, maglabag ang imong ulo dili. Lami ba ikaong dili? Leski ba ka? Dili. Dili ko yan. Physical. Mga gitawag mga dili maayo. May mga balatian. Kining pa sakit sa ngipon. Kinsa may kinsa ko katry direk sakit sa ngipon? Ha? Nakasuway siguro ta halos no. Sakit ug ngipon. Malamig ang tay katulog pero di kakatulog kay magsigig mulmul. Okay. Physical. Ito dili physical na may wala physical pero dili sa gitawag emotional. Emotional nga gitawag nga mga storms sa kinabuhi, mga regrets sa kinabuhi, mga feeling nga mga imo-imo. Kining gitawag social. Social nga mga gitawag, mga storms sa kinabuhi, labi na kay Facebook, muna na kay i-post lang, nadaghang muba sa imo. Na may mga haters sa imo na ay mubanta sa imo. Hadlok na mo gawas kay mahadlok. Dili tungod kay ilado, kundi tungod kay na mag-trip. Diha sa trabahoan. Pwede in any form sa trabahoan. Pwede may mong na-storm sa kinabuhi diha sa itong pagtrabaho. Nagtarong ko sa mong trabaho. Pero initan juga kay naa di ay mga hidden agenda. Kung di ka mo sabay, initan ka. Kung mo sabay ka, damayon po ka. Storms in life, in many forms. Sa trabahoan. Kining gitawag sa relationship. Naay storm sa relationship. Sa pamilya o sa gitawag individual. Naay mga pagsulay, na mga pag-testing, na mga pagpuso-puso. Aron mailhan ang imong tinuod nga kulor. Basig colorless ka. Diha sa relationship na di mga pagsulay, na mga tentasyon sa kinabuhi. Mga nag-share ko sa usa sa mga branch sa iyo, ako mga na, sala ba ang tentasyon dili?
Ang ubang mingon ka sala. Ang ubang ng dili. Kadong pangutana. Kano sa man mahimong sala ang tentasyon? Sa dihang imong magchatan nimo. Mo reply, magchat-chatan mo, wala. Kung imong sakyan. Story na ko tagamay. Dili realidad pero pwede hatagan nato og gamay na education. Nayo sa katagiyas balay, kunya ustos sa ka dato mapaliton ang mga balay. Ang naniningon doon yung institute tagiyas balay nga dili kuning ibaligya. Kahit ako nakatitulo kining ako ning balay. Walay magbuot dili kuning ibaligya. Balik-balik tong usa ka hintang dato buyer nga gusto lang jud nga iyang paliton tungod kay giganahan siya sa mga lugar o sa balay. Ug ang story short, nadugay balik-balik, ninghangyo na lang ang kuan. Ninghangyo ang katong buyer ba. Sige di makadto din may baligya. Pwede ba pataura lang ko sa kalansang kasi mong balay? Hindi magduklok lang ko sa kalansang. Balag mo ng tanang tagiyas, ikaw may tagiyas balay, pero palansang lang po sa kalansang tagiyas balay. Nga pamatuod ka, ako'y naglansang mo, ako ni. Usa lang kalansang. Sunod po daw, right? Sige, lansang ka bitaw na. Pagkasunod na lang, balik ang bayad. So nga, balik man ka? Namay ako ng lansang mo diya, ako'y ibitay. Nga magbuhot nga, ako nilansang. Iwang balay, pinukiling lansang ako. Ang lansang kami akong butangan. Dito pwede magkumpiyansa, kaya ang yawa, dili man niya yung tanan. Butangan nagkag. Usa lang kabog. Kunya, dili na nato pwede matanggal kung di nato tulutan ng Ginoo. Naitabo, gibutangan og mga dili maayo nga simutunon, sakit sa ilong, nadugay, o kasi may mo, ibaligya ang naong balay. Natabo, nahitabo nga, napalit dun sa naay motibo. Naingnon tayo isoon, pwede dun sa yawa, nga dauton na yung kinamuhi, dili, tibo, sugdan ni sa usana. Kung sakyan nimo ang iyang pa-entertainments, kinamuhi, pwede manako. Okay, balita. So, nakikitawag na storms sa relationship. Pwede sa banang asawa. Pwede mabiktima ang bana. Pwede po ang asawa mabiktima. Pero kung sa may dapat na buhaton. In the midst of storms, in the midst of gitawag na mga pagsulay sa kinimik, what shall we do? Usay angayan na to, kung dapat kang buhaton. Okay, sa family. Kinsa may perfectong din nga pamilya. Mawala dyan pa nag-away. Wala dyan sila kasulay nga nag-away. Kung sa ka mga sikreto, ano nga di mag-away, imposible. Kurt, naanak ka nakita ang pamilya mawa dyan away-away. Bisa ko mo kakita kay hindi yung in the midst of storms in any forms na ay ipadayag ang Ginoo. Mausay angayan kung dapat na buhaton mga igsoon. Okay, ato ning lantaon. Sugdan na to sa kwan. Unang punto is God knows your present status or situation. Makita na to atong basahon ang verse 20, 23, 24, 25. 23. After he had dismissed the crowd, he went up to the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. Okay? Naa sila sa distansya. Si Jesus to sa mountainside o sa other na translation sa hillside. Una, ang iyang mga disciple kay gugabi naman, ingon pas tagamo ka ng bagong hapon. Mao dyan pag salong sa adlaw, mao po'y paglabigar.
Ako ning gilantaw ba ni Sisi. Kining Lake of Galilee nga tabok sila padulong sa Genesaret. Bakit ano to nga sa yung pa kung modern nga sakyanan mudagan lang ni siya og gitawag mga 30 minutos nga tuso sa oras. Labigar ba? Tabok 30 minutos. Pero kung gitawag balod-balod mudagan siya mga 2 ka oras. Nakuha na to? Ay son, paminaw sa mo kay marag lagi na ang inyong gi-focus. 2 ka oras na bigaron kung naay makina kung balon. Unya akong ilang tao ba? Kung langoy ni mudagan siya og mga 9 ka oras. Langoy yun. Grabe sa langoy no? Manang akong gikol ng langoy kay naa malagi nag-apit na lagi ilang event nga Ironman. Oh, di ba? Ang Ironman mudagan, mubay, mulangoy. Okay. Langoy sila. Kung yung tanawon, kung langoy yun from gikan sa Galilee, mutabok sa Genesaret is mudagan o mga 9 ka oras langoy. Ang grabe kong stamina no. Okay. Kung imong tanawon, ning tabok sila pagka bagong hapon. Unya ning abot na og ingon ang Bible nga naa na sa mga alas 4 sa kadlawon. Naa pa sila sa tunga-tunga. Grabe no. Nakasuway di ba ni balikon na ko di na ko makalimtan Marso 26. Uy, Marso 26. Marso 26, graduation na mo. Na pagkakuan ning ulit ko sa Surigao, o niya pagkaitabok, kinilaging ganahan tamo inom. Ganahan tamo kaon o kanang bitawang nukos nga bago yung kuha. Suway ko og. Bugsay-bugsay ka na may baruto akong mayuan. Manguha og nukos. Abtan bitang kawas-kawas. Dito na. Pag abot na audit ko tumatuwa kay di pa layo pa man ang Camiguin o ang Surigao. Parang naroon ko sa mga distansya po. Hangin naman, ang hangin padung sa laod. Tabo inibugsay ni mo usa ka bugsay. Ang atrasan ni mo duha naman ka bugsayan kung na mahulog nga tungkuan. O nang ingong gust o pagalingon nagunang-unak ba? Sayangas akong 5 katuig na eskwelahan. Kunyang maro niya akong kamatayan kaning balik ako pinagan. Murag luuy oy. Ingong Lord ayaw lang sa adyo karon kay murag sayang. Ano ano ko. Basta makaabot ko sa pilyo, di lang dyan ko mabalit kung pangukos. Pero saan lagi ka lang mo. Dahil lami ikaw kung ganang nukos nga bako dyan kuha na lunod na siya ng kalamig ba? Okay, balik tayo hanggang kita. Dali ko na to. Pasay correction. Ang distansya is dili kaayo layo. But kung imong tanawon, because of the current situation nila, nga naay usog na hangin, usog na ulan, o usog na balon, na-stuck sila. Na sila sa gitawag nga tunga-tunga in the middle of the kanang lake. Base sa mga observation, mani atong inungdaman, there's a big difference between sea and lake. When it comes to kanang mga waves, mga balon, dako kalahinan og yung pagkaibahan. Kaya kung mag-isgot ang balon diri sa dagat, dagko lagi siya pero dili sunod. Dili dito nagsunod-sunod. Pero kung kanang balon kanang naa sa gitawag nga lake, halos gagmay lang distansya nagasunod-sunod ng balon. Mas lisod ang balon sa lake kaysa dagat.
Di mo ko karelate na gusto kaya wag mo ko kaibaw na kay ang dagat na mo makaligo ka man may ganang naimong outing. Kung imong tanawon, mas lahi siya pero nining panahon na maoy ilang gitahak. Pangutan na. Kinsay nagtudlok, kinsay nagsugo nila mga nakay. Ison. Kinsay nagsugo nilang manakay. Kinsay nagsugo ninyo mga lagad mo? Kung dili si Lord may nagsugo ninyo ng mga lagad mo, mabot panahon, nakapuyan mo. Kung inyo lang ato-ato mga lagad gusto nyo, pag-abot sa konon makapuyan na, muon lang. Si Lord may nagsugo sa ila nga, pasakyon sa bangka o sakayan kay patabukon sila sa Jerusalem. Kay na sila mission nga ilang adtuon. Na sila mission nga ilang adtuon nga kung imong tanawon kung ako masaya pa ning panahon na after nila ni na-adjoy dako nga gibuhat ang Ginoo. Na yung ministry nga ipadayag ang Ginoo sa ila hangtod nga nakaabot sila. Okay. While they were in the midst of the storm sa kinabuhi, unsa may nahitabo. Ang Bible nagsubi ato ning padayon ng basa. Verse 24. Nalihan 24. But the boat by this time was a long away from the land, beaten by waves. Ang gigamit beaten by waves, ang there is sa King James is sa NIV is battered, buffeted by waves. Ang uban ng mga foreigner, ganahan din sila ubalog. Labi na o mga kanang kasi tawagan mga surfing na kailangan ko na yung competition. Dinagko ng budak, pero karon mga mahalon lagi po ng mga kagwang na ilang dula. Pero makapatay po. Na ako'y nangamatay na. Dini ko na itong mga obserbahan, naa sila gi-atake sa balon. Okay. Ang nag-atake sa ila is, kung saan, balon. Kung saan pa? Hangin. Kung saan pa? Ulan. Di dyan matawag ang unos. Kung walay, ulan. Kamusta na? Sa imong pagpanalagad sa Ginoo, nakaagi na ba kag unos? Kung sa may uno diya sa unos, balon, ulan, o hangin. Kung sa itubong, para malunod ka, pili. Dili ka lunodon sa Ginoo. Ipauna lang ka sa Ginoo. Tungod kay naa siya'y himuon ng milagro in the midst of your sa kinabuhi. Okay. So, sa dito mo, gikuso-kuso sila sa mga balon. Oh, ang binisayan ng kanang bitin, gikuso-kuso. Mananamutan ko ganun. Kung sa ito mong nga kinahanglan kuso-kuson ang nilaban, o di nilaban, labunon. Kaya human na gikuso-kuso. Basta nilaban, human na. Oh. Kuso-kusohon para mahimong limpyo. Mawala ang ugaw o mawala po ang baho. Nabutangan pa o downy or kanang masaya tawag ka na. Para pahumot. Di magamit na siya. So kung yung tanawon, God allows storm sa kinabuhi para kung saan? Dili kay para i-full down ka, dili para lumsan ka. God allows, kaya nga naman, kinsa may nagsugod ng kapatabukon? Si Lord. Manong gipaon naman sila, tungod kay na ay buhaton ng Ginoo. Sa panahon nga na sila'y masugatan nga dili pabor sa ina. Manahino ta ka,
Huwag ko kayo ba sa sitwasyon ngayon gatubang tanong. Hindi ka nakatawa ra ka. Ha? Pero deep inside mo ra lamit na ilang. Oh. Pero yung natakay sa on. Tinam tapad di ka nag-isa. Gaganda. Onya, o sineta mo sa dihang gikuso-kuso sila. Naa sila sa taliwala sa gitawag na live. Ang response nila nining panahon is, ano sa man? Gibati sila og kaanyan. Gibati sila og, ang gigamit nila sa English is, they were terrified. Nahadlok sila. Pamunta na, unsa ni nga klase nga kahadlok? Dili ni klase sa kahadlok ngadto sa Ginoo. Unsa ni nga klase nga kahadlok? Kahadlok sa unsa man? Dili kang fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di na nga klase nga fear kay terrified man ni. Nahadlok, nakuyawan. Nahadlok sila nga mga matay, mga lumos. Oh, naman nag-post po sa Tagalog nga lugar sa mong lungsod na missing. Kaya nanagat. Oh, ang dama to yung marang tagamawis man siguro gusto nag-post na ay wag ka ulit ko nung pupuy. Anagin, anak? Buhay lang ka. Salamat sa Ginoo. Ano, dili sa yun nga naa ka sa taliwala sa mga ingon tong mga tiguwang makaraan. Mas maayo pa mawala ko sa lasang. Kaya nga naman, na ako na yung mga tuod, na ako na yung mga kahong nga pwede ka pasilungan. Pero kung mapalis ka nga na sa taliwala sa dagat, daghanjoy. Nawala, nga apelido na lang ning balik. Una, ang apelido, butangan na lang anhing. Anhing na kaywa na. Wala kabalik ka? Buhi. Mana dili ka kumyan saan? But di ining panahon na gitugod sa Ginoo, dili aron mamatyon sila o dili aron mo gawas ang ilang tinuod na pag-ila sa Ginoo. Ining panahon na ning gawas, unsay ning gawas? Ang ilang pagka hadlok sa kamatayon. Si Jesus binagsulti nila, I am the life. John 14:16, I am the way, the truth, and the life. Gisultian niya yung disciple na siya ang kinabuhi. Pero nining panahon sa mga struggle, nakalimot nga na sila Jesus, matagiya silang kinabuhi. Ikaw pa siguro na yung mga panahon nga, bisag dugay na ka nakailas Ginoo, na kay buhing paglawag sa Ginoo, pero panahon nga murag sitwasyon nga murag life and death na, may nga nahanay question. Mahadlok. They were terrified. Cried out for fear. Naghilat sila sa kahadlok. Oh, di kuso-kuso sa sitwasyon. Ninghilak. How many times in your life na ninghilak na ka? How many times? Dili kay ninghilak tungod kay sakit ang ipon. Dili kay ninghilak kay gibuyag. Buyag ka na nun. Bulagan sa uyab. O ninghilak kay wa sugta. Ini sila naghilak tungod sa kahadlok. Hadlok sila mamatay. Nganong nahadlok sila mamatay tungod kay nga naman physically wala nila makita ang presensya sa Ginoo. Tungod kay nga naman ilang na tuwa ra sa kamad-an dito sa bukid si Jesus ang pagilid. But ingnon ta ka, kay balo ang Ginoo sa imong present status. Here comes in their struggle, in their battle sa kinabuhi life and death. Asa ni tabo? Ng Bible, verse 23. During the fourth watch of the night, Jesus went out to live. Sabi,
verse 26. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is ghost," and they cried out for fear. Duha ka klase ang ilang gikahalukan. Ang ilang gikahalukan, usa sa ilang gikahalukan ang balon, ang storms. Pero naapay ning dagdag sa ilang kahadlok. Kinsa may nakatry out, katong nakatry og nasa sa law. Murag di man kayo din kaya man lagi syudad. Pero sa mga naka-experience ng kanang nabitaw kanang managan na sa dagat, matingala ka. Layo ang gitawag kamad-an, layo ang yuta. Pero diha tali tunga-tunga sa laod sa dagat. Ako mismo nakatry jud ko nga. May manok mutugtugaw. Tinon. Nasto mo itong mas laod. Una na baka mo inga. Ikaw, uy, kanang mana ugay magsaba-saba. Di lang dyan ka magsigig. Saba-saba ko kuno. Uy. Niining panahon na, kung imong makita, nasabda na to, nga sa dihang pagka alas 4 sa kadlaw, grabe na silang exhausted, na silang grabe paningkamot, binugsayay. Kapoy na, unya, here comes, naailang nakita nga naglakaw sa ibabaw sa mga balon sa tubig. Una, naninggit ito mga bray. Unsa kay singgit aning porma, kanang mga lalaki bitaw nga ning sagit tungod sa kahadlok. Dili kay ning sagit tungod sa kasuko. Nakakita ng mga tao nga ning sagit tungod sa kahadlok. Ito na Bible ha. Kining mga tawana pagkakita nila, wala lang sila nahadlok sa hangin sa ulan o sa balod. Ang ilang ikalukan, usa silang ikalukan is ano man? Multo. Ano yung nung tagaigsoon? In the midst sa atong mga struggle sa kinabuhi, bisan ang presensya sa Ginoo maalaan na ito nga ano man? Sila kung imong tanawon, naninggit sila sa kahadlok tungod kay ilang paglantaw na ay gitawag pa nila nagimulto sila. Nakakita sila og multo. Pauta na, multo na ilang nakita. Dili multo ilang nakita. Ang Ginoo na ilang nakita, naning adto sa ila, panahon nga naa sila sa kawad-on kalisod sa sitwasyon. Pero kung sa ilang naobserbahan, sa ilang na-declare, sa ilang nakita, multo. Kinsa ilang giingon nga multo? Ang Ginoo. Paningin taga-igsoon panahon sa mga struggles kinabuhi. Bisan ang pagpamiyok sa Ginoo usay ma-question na to. Usay maganangan yung ta. Tamaho pa makanis Ginoo. Ayaw ng pangutana. Kay mauna iyang saad, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko lang na grabing sinagitan ni mga tawanan, mga lalaki ba ini? Kung mo tanahon, mga expert ni sila sa dagat. Pero malagi na, bisa pa kung sa kaka-expert, base sa study, base sa observation. Ang usa ka tao na bisan pag unsa ka expert, bisan unsa ka batil, yun pa, bisan pa unsa ka maayo, panahon nga makontrol siya siyang kadlok, ang iyang tanang naibanan, mawala. Mana, ang mubang mga advice, sa pananaas mga struggle, ayaw jud ka, tarantag. Ayaw jud panik kay. Sa dihang magpanik ka, tanan mo naibalan. Tanan mo maibalan, usay makalimutan. Kay ma-overpower man kasi mong kahadlok. Nini panahon na, tungod kay na-overpower silang kahadlok, mismo
mismo ang Ginoo nga ilang nakita, naalangan nilang multo. Ano nilang ginoo, no? They were terrified. It is ghost. They said and cried out in fear. Pero unsa niya ang buhat? Unsa niya tabo? Sa dihang na terrified sila sa ilang kahadlok, nahitabo na ang ilang pananaw sa ilang physical na mga mata nahimong na blurred. Kinsa may nakakita ng picture bitaw nga blurred? O kanang camera bitaw ini picture nimo nga kanang naglihok bitaw una ang iyang captured is mag-blurred. Dili klaro. Mara ko imong tanaw tungod sa grabe na ng kahadlok. Hadlok sila sa kamatayon, hadlok pud silang multo. Pero nahitabo din napita ang resulta, ang outcome silang kahadlok nahimong nag-blurred sa ilang panglantaw. Mismo ang Ginoo nga ilang ikauban sa taas nga panahon, blurred. Dili na klaro. Oh. Pero bisan pag na-blurred silang pananaw, ang gibuhat sa Ginoo wala nakabander sa ilang pagbuhat. Dili lang kay na-blurred ilang pananaw, kundi na-bander ang ilang focus. Ang ilang focus punta na katos Ginoo sa ilang sitwasyon, pero na-focus sa struggle. Tinon? May mga sitwasyon sa kinabuhi imbis kay mas gamhanan ug dako ang Ginoo, pero mas gamhanan pa atong problema kaysa Ginoo. Tungod kay kadunay Ginoo na ang struggle ug problema. In our struggle in life, bisan pa og naay mga pagkusukuso, naay gitawag na mga kahadlok sa kinabuhi atong hinumduman, wala mausab ang Ginoo tungod kay hibalo siya. In our saddest point in life, yung pinakabuol, diba kung nang tadawon? Ato ning lantaw na atong obserbahan. They were followers of Jesus. They were a disciple of Jesus. But how come? Ningbati ba sila kabuol, kahadlok? Maybe one of these days, nakasinati sila og gitawag na kagulanan. Maguol, kagulanan tungod sa sitwasyon nga naa na sila nga may nowhere to go, nowhere to flee, nowhere to hide. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pag-follow sa Ginoo, have we been in the situation na may sad na story? Makaguguol nga istorya sa kinabuhi. But ingnon ta kay Igsoon, God allows that particular sadness in life to remind us that without God, it is impossible to overcome sa tawang istorya. Lisod kayo i-overcome kung kita-kita lang. Mananguban, kung hindi maka-overcome, pupalit na lang o ilipon para hubgon ang kaugalingon para makalimot sa struggle. Ang uban mo ambak sa mall, ang uban mo ambak sa ulay. Tungod kay wala kay solusyon ang mga kagulanan sa kinabuhi. But there comes, kabalo ang Ginoo sa ilang sitwasyon. Sinita mo, Jesus came. Si Jesus ning dool. Okay. Sinita mo, sa ning dool siya, bisag na alangan siya nga multo, pero unsa iyang gingon? Verse 1. Verse 27. Verse 27.
But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." Ang lain ng translation, "Be courage." Pagbalikon, ako ni, ayaw kahadlok. Nahadlok sila tungod kay ilang feelings. Sa ilang gitawag nga ilang gigutro, wala sila ubanis Ginoo. Tinuod ba sa atong Kristiyanong kinabuhi nga mabalaka ta, mahadlok ta tungod kay feeling na to wa ta ubanis Ginoo? Feeling na to wa kay balo ang Ginoo nga nag-struggle ta na no. Ingnon ta ka. Ingon ang Bible si Jesus sa panahon nga na sila sa mga pagkusukuso sa kinabuhi isa. Be encouraged. Take heart. Ako ni. Ning sulti si Jesus sa panahon nga naa sila sa struggle, problem, life, and death na situation. Ingon si Jesus, ako ni. Ano ang response ni Peter? Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. So verse 23, isa, Lord, kung tinuod ng ikaw, palakwa ko sa asa? Tubig. Walang maingon sila, no? Di ba na naman sitwasyon sila nga yung pa halos mamatay na sila sa ilang struggle, halos minta ka kahadlok na may ning dominar sa ilang muna nakasing-kasing. Di ba kung sa may dapat baton kung nana sa kalisdanan? Kung sa may dapat, kung ikaw, nana ka sa kalisdanan, kung sa may imong unang pangayoon sa Ginoo. Ha? Jud, kung nana ka sa sitwasyon na dili, murag, wa na ilaing solusyon, kung sa may una nimong pangayoon. Maingon siguro ta nga, Lord, pahunungan na ni. Undangan na ni. Di ko na kaya. Di ba? Pero lahi ang gisulti ni Peter. Lord, wa ko'y pakailangan ni hangin o tubig kung saan hindi ang nabita. Wa ko'y labot, palakwa ko. Lord, kung tinuod ang ikaw, palakwa ko. Manahigno ta kay Igsoon as a reminders. Kung sa may imong gigotro karon, ingna imong Ginoo. Lord, ayo ni wala ka. Diyo, gusto ko sa unday. Ingna ang Ginoo, Lord. Hatagi ko kusog na makalakaw ko ani, malig-on ko ani. Anong mahadlok pagkagana may Ginoo? Pero realidad mo ni, ang ipangayo ni Peter is, kung tinuod ning ikaw, kung ikaw to the Lord, ano ba? Atong i-challenge sa Ginoo, Lord. Naalam mo kung ano nga sitwasyon na, di naman ko pwede muli kaya na, di naman pwede magic-magic, kung atong na, dahil minitos kaman-an. Palakwa ko. Kung sa Ginoo ni Jesus. Ha? Ang ipangayo ni Peter, palakwa ko. Bawang na, ihatag mas Ginoo. Wala na siya may Lord, palamoy ako Lord. Nakita ni Jesus na naglakaw, ibabaw sa tubig. Ang iya pong ipangayo, Lord, palakwa ko. Isa, dali, lakaw. Bawang na. Ang iya pang ipangayo, iyang gimuang aksyon, wala. Tanaw. Ang iya, ang ipangayo ba ni Peter, gihatagan ba niya og aksyon? Ingon ang Ginoo, sige, lakaw. Ang ipangayo ni Peter, Lord, palakwa ko. Ang giingon sa Ginoo, sige, lakaw. Nangihimo siya ng aksyon. Tama? Pamutana ako ng imong tapan. Sa imong pagpangayo sa Ginoo, na ba kay imong aksyon? Amen. Ison. Nangayon kas Ginoo,
imo bang gibutang ang aksyon? Under sa gitawag sa ikaduhang punto, God knows your needs, your needs of help. Meaning, number one, nga itong makitaan, ang iyang gipangayo is intentional. Intent, dun niya, gusto dun niya. Bata na, nakapokus ba siya sa ilang struggle? Ilang sitwasyon? Wala. Sa dihang nakarecognize o nakaila siya nga naay Ginoo nga ning adto sa ila o siya gibuhat. Nakapokus siya sa ilang Ginoo. Ilang magtutudlo. Pangutana, na-disturbo ba sila? Dahil disturbo ba si Peter sa storm sa kinabuhi? Wala. Sa dihang intentionally nakapokus siya sa Ginoo. Okay, unsa nito mo? He went out. Ninglakaw siya. Ninglakaw siya. Dili lang kay na sa faith to dili na ay action ang iyang faith. Ikadua, dili lang siya kay ning went out ning himoglakaw kun dili nakalakaw jud siya sa tubig. Wala lang siya kay nakalakaw sa tubig. Unsa nito mo? Sa nito ba? Sa dihang mayon na to nga intention nga iyang nasabtan o nakit-an ang gibuhat sa Ginoo. Intention nilo sa iyang gibuhat. Wala lang siya kay ning lakaw, wala lang siya kay ning iba. Kundi makit-an o masabtan na to nga nakita ang gahom sa Ginoo sa dihang iyang gipangayo sa Ginoo. Okay, makita na to sa dihang nga gipangayo niya intention ni ang intervention sa Ginoo sa nitabo gi-strengthen siya. He was strengthened by God. Bisag na ay mga struggle sa kinabuhi pero gilig-on siya sa Ginoo. To let you experience His supernatural power. Gitugutan sa Ginoo nitabo aron ma-strengthen ang imong pagsalig kung kinsa o unsa ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Intentionally gipakita sa Ginoo nga naa say power to save you. To let you know that His saving act is available. May saving act si Lord. Ano sa nitabo? Panahon nga naa sila sa struggle. So mana, panahon ka na natas mga struggle sa kinabuhi, ayaw kalimte, anay Ginoo kapili mo, intervene, makialam. When you need help, God is more than willing. More than willing si Lord mamuhelp. Okay, to let you experience peace in the midst of your storms. Intentionally, mag-intervene si Lord sa imo na maghatag siya kalinaw sa imong muna ng kasing-kasing taliwala sa asa? Unsa? Maghatag siya kalinaw bisan pag naakas taliwala sa gitawag unos mga pagpuso-puso sa kinabuhi. Nasabtan tayo, son? Gusto na kong ipendo mga na ito yung nasa kapuntan. Knowing God in the midst of our storms sa kinabuhi, mag-remind na to nga kahibalo ang Lord sa aming sitwasyon.
Dili lang kay nakahibalo si Lord sa itong sitwasyon karon, kundi nakahibalo siya nga nagkinahanglan ka og tama. Ayaw lang i-kwan, ayaw lang i-divert, ayaw lang i-kwan, i-miss ang imong mga mata. Ayaw lang dudahi ang Ginoo nga kung mutabang ang Ginoo mo padayag sa ikahom, ayaw ina nga wani basin og tsamba na ni. Dili ni tsamba. Kung dili, kung imong tanon basehan sa Bible, gihatagan silang kalinaw kung man sa ilang storm sa kinabuhi. Dili sa verse na itong makit-an sa diha na si Peter nahimo nga nag-istorbo ang iyang pangununa paglantaw sa kinabuhi sa diha ning na-misfocus siya, naminaw siya sa itawag hangin, sa balod o sa kanang ulan, na-misfocus siya. Baton siya nitabok. Bisan pa ingon kay Igsoon, bisan pag dugay na ka sa pagpangalagan sa Ginoo, dili pasabot nga dili jud ka mobati og kaluya. Dili pasabot nga dili jud ka mobati og mga discouragement, disappointment, mga misfocus. Kung ma-misfocus ka, mahopos-focus. May tabok, bali sa kinabuhi ni Peter, sa diyan na misfocus siya, na unlod. Naunlod siya. Wala nang pasabot, naunlod siya tungod kay wa siya makaila o wa siya kahibalo nga nay Ginoo. Naunlod siya tungod kay ang iyang focus, iyang personal nga interpretasyon sa kinabuhi sa mga balod. But sa dihang nangayo siya tabang sa Ginoo, ang Bible na kanyon, and the Lord immediately reached out His hands and i-pick up siya, gikuha siya, unang butang balik sa sakayan, una ang Bible nagsulti. And ang ulan, ang hangin, ang balon ning hono. Sa dihang nakasakay na sila sa baruto, ang storm na ilang atubang ning hono. So may implication na, sa application sa kinabuhi. Dili tanang panahon sa kinabuhi storm. Naadyo gitawag na kalinaw. Naadyoy intervention ang Ginoo tungod kay intentionally mag-work ang Ginoo in a supernatural. Pangutana, hinahanglan man natong likayan ang mga storm sa kinabuhi. Or ani lang ang pangutana. Pwede ba malikayan ang storm sa kinabuhi? When it is God nag-intend ni Ana intentionally i-allow sa Ginoo, dili na dapat nato likayan. Kundi pangayoon nato sa Ginoo, Lord, help me to stand in my God. Tabangi ko. Ano yung nung Igsoon, wala kong kabalo sa inyong sitwasyon karon. But one thing I am sure, God knows the solution. God will help you in your solution. God is always available for us. Ang question is, willing ba ka magudol sa Ginoo? Willing ba ka nga mubuhi sa imong kinabuhi para sa Ginoo? Ingon nga pagpangalagan nato sa pamilya. Walaan may gumawa ng mga Diyos sa mga malingkong sa ngalan ng Jesus. Ang ipasalamatan kung kay Diyos ka na nag-remind ka naman. In the midst of our storm sa kinabuhi, you're always present. He wants us to know that there is God willing to help and to pick up us. Abba Father, in Jesus' name, I pray for this message sa mga tao, for us. Cover us, guide us, enable our spiritual eyes and ears to be dependent on you, God. Dalayan ka, Abba Father,
ang mahimong ng silyado sulod sa mga nagkasanasan. So that we could live a life being dependent on God. Mga Father, I declare ng decree, dili niyo makuha o makasakmit sa enemy. I apply your blood sa mga isip. In Jesus' name, Amen.